Kinabukasan, sinasabi rito ng ating bida, dahil sa ang sumasabog na shadow raw ni Xiao Ba ay naglaho sa isang iglap, hindi pa nagigising ang Black Tortoise bloodline, ngunit mas marami pa ang kanyang kinakain. At sa pagbalik ng ating bida, sa pet store, ay agad naman din siyang sinalubong ulit ng babae na nakilala niya kahapon. Sa pagpasok ng ating bida ay nagsaad agad ang babae sa kanyang at sinabi, "Hello, narito ka na naman, napagdesisyonan mo na ba kung ano ang gusto mo?" Subalit dahil sa hindi ito ang pakay ng ating bida ay sinabihan niya naman ang babae, hindi siya bibili ng kahit ano sa pagkakataong ito. At kanyang sinabi na pumunta siya rito dahil sa mayroon siyang exotic beast blood at itinanong niya na kung tinatanggap niyo ba iyon. Napabulalas ang babae sa bigla at kanyang ikinumpirma na kung talaga bang may exotic beast blood itong dala ang ating bida. Na nagdulot naman din na makuha ang atensyon ng boss nang marinig niya ang usapan ng ating bida at ng kanyang empleyado. At dahil sa interesado ang boss sa dala ng ating bida ay sinabihan niya nga ang babae na siya na raw ang bahala rito. Na agad namang naunawaan ng babae. Sa pag-alis ng babae ay nagsaad naman agad ang matanda at niyaya niya ang ating bida pakiusap, "Halika rito, umupo tayo at mag-usap." Dahil sa narinig ng matanda na mayroon dala ang ating bida na exotic beast blood, ay sinabihan niya nga ito na kung maaari niya bang makita muna ang kalidad nito. At di rin naman ito ipinag-kate ng ating bida, matapos makuha ng matanda ang exotic beast blood, agad niya nga itong inamoy upang kumpirmahin na kung tunay ito. Dahil sa tunay ang dala ng ating bida ay napapaisip naman ang matanda habang nakatingin siya dahil sa ito raw talaga ay isang exotic beast blood, at ito ay nangungunang kalidad. Pagkatapos ay itinanong niya nga sa ating bida na kung magkano ang gusto nitong presyo. Napapaisip naman ang ating bida dahil sa napakahirap kunin raw ang dugo na ito mula kay Xiao Ba, dapat daw ay hindi bababa sa 100 yuan. At nang hindi pa ito tumugon ng ating bida ay agad naman siyang sinabihan ng matanda na bibilhin niya na lang raw ito ng 1,000 yuan. Dahil sa presyo ng matanda ay nagulat naman dito ang ating bida sapagkat ang kanya inaasahan lang na nais maibenta ang exotic beast blood ay nasa 100 yuan lamang. At nang makita ang reaksyon ng ating bida ay nagtataka naman ang matanda na kung maliit lang nga ba ang kanyang naalok na presyo. Kaya nang inaakala niya naliliitan ng presyo ang ating bida, ay agad naman niyang binawi. Ang kanyang sinabi sa ang totoo raw ang kalidad nito ay nasa 10,000 yuan. At dahil rin sa tumaas pa ang presyo ng exotic blood ay nag-apoy nga dito ang mga mata ng ating bida at hindi makapaniwala sa 10,000 yuan. Kaya naman ay napapaisip naman nga ang matanda dahil parang masyadong maliit pa rin daw ang kanyang presyo. At nagsaad muli ang matanda at kanyang sinabi sa ating bida, 15,000, hindi na siya makapag-aalok ng higit pa. Sa tuwa ng ating bida at napapaisip nga siya dahil sa hindi niya akalain na ang dugo ni Xiao Ba ay nagkakahalaga ng ganoon kalaki, kaya di niya raw maiwasan ngumiti. Dahil sa magaganda nilang usapan ay agad-agad naman pumayag ang ating bida, at nagkukunweri pa ito. Dahil sa kung hindi lang raw siya nagmamadali para sa pera, hindi niya talaga ito ibebenta sa matanda. At nang papaalis na ang ating bida ay naghabilan pa itong matanda, "Aniya, mag-ingat ka, kaibigan, kung mayroon ka ulit magagandang bagay, huwag raw itong mag-atubiling pumunta sa kanya." Sa paglalakad naman niya ay hindi niya raw talaga inaasahan na ang exotic beast blood ay napakahalaga. Ibinente niya ito sa halagang 15,000, kaya kayang-kaya na ni Xiao Ba ang sarili niya ngayon. Habang papasok siya sa iskinita ay may tumatawag naman rito at nagpapakilala sa ating bida na siya raw si Teacher Lee, dahil sa lumabas na raw ang mga resulta ng akademya, at mayroon din siyang mahalagang balita kaya napatawag siya. Dugtong pa ng guro ng ating bida, "Pakiusap pumunta ka sa paaralan ngayong hapon upang punan ang iyong aplikasyon, at huwag daw itong mahuli." Subalit nagtataka na lamang itong ang ating bida dahil sa di niya raw masyadong maririnig itong guro, kaya napapatanong na lang siya na kung bakit walang signal dito. Kasabay naman din ang paglabas ng kanyang system at sinasabi sa ating bida na may panganib sa paligid niya. At nang makita niya ang kanyang dinadaanan sa harap ay may kung sino naman dito ang hamarang sa kanya na may dalang pamalo. Gayunpaman ay hindi naman pa nagulat dito ang ating bida dahil sa dala niyang pera, kaya hinarangan siya ng mga ito. Nagsalita ang tarantadong ito at ang boss ng grupo dahil mula sa ugali ng may-ari ng pet store, siguradong mayroon daw itong mahalagang bagay ang ating bida, kaya binabalaan niya raw ito na ibigay na lang ito sa kanila.
Sagot ng ating bida na mga brother siya raw ay pumunta sa pet store upang magbenta ng mga bagay, hindi upang bumili. Subalit sa kaisipan naman ng ating bida na kung bakit ang malas niya. At napatingin din siya at naging seryoso, dahil kung isa lang raw sa kanila ay isang primary warrior ay hindi siya natatakot. Napatawa naman ang boss sa ating bida dahil sa ang kaduwagan daw nito ay makikita niya sa pagmumukha at ngayon at natatakot na ito. Dahil sa kanilang pagpupumilit ay agad naman nilabas ng ating bida si Xiaoba sa kanyang bag. Subalit nang inaakala ng boss ay pera o item ang ilalabas ng ating bida ay nagkakamali nga ito, dahil sa lumipad na sa kanya si Xiaoba sa kanyang pagmumukha. Gayong paman ay hindi naman ito ikinababahala ng boss dahil sa itinaas niya lang ng bahagya ang kanyang pamalo. Ngunit bigla na lang nga natigilan ito sa dahilan manlaki pa ang kanyang mga mata na tila ba ay may nangyayari na hindi magandang. At biglang napasigaw na halos lumugwa pa ang kanyang mata habang lumalabas din ang sipon nito. Kaya naman palalabis-labis ang pagsigaw ng boss, ay ikaw ba naman puwenteryahin ang mahalagang bagay sa'yo? Kaya't ang pagbato lang pala ng ating bida kay Xiaoba ay pandistract lang pala upang makalapit siya. Dahil dito ay napapasigaw nga ang kasamahan ng boss, sa galit ng mga ito ay papatayin raw nila ang ating bida, dahil sa nang-ahas pa daw itong hawakan ang kanilang boss. Habang papatakbo sila nito ay itinanong nga rin ng ating bida si Xiaoba na kung ayos lang ba raw ito. Kaya naman ay namamangha na lamang rito ang ating bida dahil sa ang depensa ng turtle shell ni Xiaoba ay talagang hindi biro. At nang malapit ng mahawakan ang ating bida ay inutusan niya si Xiaoba na lumapit raw ito sa kanya, na agad rin naman ito ginawa ni Xiaoba. Pagkatapos ay bigla na lang huminto ang ating bida sa pagtakbo at tumalon habang hinidbot ang kalaban nilang dalawa, kaya naman ay tumalsik nga rito ang laway ng kalaban. Habang ang isang nasa sahig ay gamit ang katawan ni Xiaoba ay ipinapukpok niya nga ito sa ulo ng kalaban, sa dahilan mawasak ang party ng sahig. Kahit namimilipit parent sa sakit itong boss sa kanyang natatamong pinsala ay bumabangon nga siya dahil sa papatayin niya raw ang ating bida. Subalit nang inaakala ng boss ay yun lang ang gagawin ng ating bida ay naghanda naman nga ito, sa pamamagitan ng paghawak kay Xiaoba na parang nasa laro lang siya sa arena na ginagawang baseball si Xiaoba. Matapos nito ay inihagis naman agad ito ng ating bida, kaya makikita na lang din na salong-salo ito sa pagmumukha ng boss. Sa dahilan naman ng pagbagsak ng boss habang natanggal pa ang isang ngipin niya nito. Matapos ng naidulot na gulo ay, hindi naman rito nagsisi ang ating bida dahil sa di niya raw kasalanan na mangyari sa kanila ito. At nang tatawagan niya na si Xiaoba ay nagtataka naman siya na kung bakit ito lumapit sa walang malay ng boss. Kaya naman ay itinanong niya nga na kung ano raw ang kinakain nito. At ano rin raw ang bagay na natagpuan nito. Nadali-dali rin naman ito kinukuha ng ating bida kay Xiaoba. Subalit nang makuha ito ng ating bida ay agad naman niyang napagtanto na ang nakuha ni Xiaoba sa boss ay isang chi and blood potion. At nagkakahalaga daw ito ng 10,000 yuan. At napapatanong rin siya na sapagkat kailangan itong sipsipin ng isang warrior sa loob ng isang buwan, subalit si Xiaoba ay kinain lang ito ng isang kainan. Habang nagliliwanag ang katawan ni Xiaoba ay nagtataka nga rito ang ating bida na kung kaya ba itong tunawin ni Xiaoba. Ngunit nagtataka na lang rito ang ating bida na tila naramdaman niya na may pagbabago sa kanyang katawan. At lumabas ang singaw ng kanyang energy kaya ay napapatanong na lang din siya dahil sa ramdam niya raw ang matinding lakas. At kanya rin nasabi dahil sa ang chi and blood potion na ito ay talagang napakalakas. Ang dami ng kanyang stats na nadagdagan, at nagkaroon rin siya ng bagong talento. Habang kaharap ang system ay naaalala rin raw niya sa klase, itinuro nila na kahit ang strength type na exotic beasts, sa normal na mataas na antas, umabot lamang ng 30. Ganoon nakalakas ito nang hindi pa ginagamit, paano pa kaya kapag ginamit? Kaya naman ay sinasabihan niya na nga si Xiaoba na sige, sapat na ang kinain mo, umalis na tayo dito agad. Pagkatapos, sa paaralan, pahayag ng guro sa lahat dahil sa inilabas na ang mga resulta ng academic, ngayon kailangan na raw nila isumite ang kanilang mga aplikasyon. Mayroon ding mahalagang paalala, bukas, ang espesyal na admissions teacher mula sa Marshall University ay pupunta sa ating paaralan upang magsagawa ng pagsubok sa kakayahan para sa mga kandidato. Gaya ng dati, mayroong 2 garantisadong pwesto ngayong taon. Napatanong naman si Yanran sa ating bida na kung nakapagdesisyon na ba raw ito,
mag-a-apply ka ba sa Humanities Institute o Marshall University? Nasinagot naman siya agad ng ating bida na papasok daw siya sa Marshall University. Nagulat naman dito si Yanran dahil sa sinasabihan niya raw ito ang ating bida na mag-apply ito sa Humanities Institute kasama niya. Dahil sa nagpapadala raw ang Marshall University ng mga estudyante sa larangan ng digmaan, alam mo kung gaano kadelikado ang larangan ng digmaan, hindi ba? At ang mga grado mo. Ngunit sinabihan lang naman din siya ng ating bida na may dapat pumunta sa mga front lines, ito ay isang magandang bagay. Dahil sa pupunta raw siya sa front line upang protektahan ang isang taong kanyang mahalaga. Napapaisip naman si Yanran sa sinabi na iyon ng ating bida, at napapatanong sa kanyang sarili na kung siya nga ba ang tinutukoy ng ating bida. Sa paglapit naman ng isang guro ay itinanong niya nga kay Yanran na kung alin daw ang a-applyan nito. Habang narinig ito ng ating bida ay napapaisip rin siya, siguro daw ay hindi pa ni Yanran nagigising ang kanyang kakayahan, hindi pa niya kailanman sinanay ang kanyang katawan, malamang napipiliin niya ang Humanities Institute, tama. Tumugon si Yanran sa guro at kanyang sinabi hindi pa siya nakapagdesisyon, kailangan niya pa raw pag-isipan ng mabuti. Nagpahayag muli ang kanilang guro at kanyang sinabi, bawat isa sa inyo ito ay isang napakahalagang raw na desisyon. Kunin ninyo ang inyong report card, umuwi, at talakayin ito sa inyong mga magulang, bukas, dapat ninyong isumite ang inyong aplikasyon. At sa ngayon raw ay tapos na kanilang klase. Samantala sa isang paligan habang makikita itong may naghuhubad dahil sa kanyang pagligo, na ito pala si Yanran na may namumulang mga pisngi, at kanyang sinabi sa tawag, dahil sa nakapagdesisyon na rin siyang pumunta sa Marshall University. Na ang ating bida pala ang kausap nito, at kanyang sinabi na bukas rin raw ay bibigyan niya ito ng sorpresa. Nasinagot naman din siya ng ating bida habang nililinis ang dumi ni Xiaoba, at itinanong kay Yanran na kung hindi ba raw ito nagbibiro. Nag-apply ka talaga sa Marshall University. Tugon ni Yanran oo, nakapagdesisyon na siya. Sige, hindi na siya masyadong magsasalita ngayon, mayroon siyang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, sagot naman din ng ating bida. Habang sa labas naman ay umaalingaw nga ang boses ng ating bida sa pasaway na si Xiaoba, dahil sa ang liit lang raw nito ang dami nitong kinakain at dumudumi lang kahit saan.